isang language training center sa Quezon City. Ang Profesor Bulakbol tumatanggap daw ng mga mag-aaral itong eskwelahan na to. Pero wala naman daw seminar ginagawa. At ito pa, wala naman pala silang accredited. Hindi sila accredited, walang accredited accreditation sa TESDA. Walang permit to operate mula sa City Hall. Parating report. Pangarap ng dating call center agent na si Farah Gayo ang makapang-ibang bansa dahil rito nagdesisyon siyang mag-aral ng Korean language. May mga nakakilala ako na ikwento na maganda naman yung salary offer ng mga workers sa Korea. So, since na ako din naman yung breadwinner, yun din ang naisip ko na mas maganda kung mag-abroad na lang. Requirement ng POEA ang makapasa sa ECS topic exam ng Korean Language Proficiency. Nag-enroll siya sa Gyeonggi Language Training Center o JLTC sa Barangay East Camias, Quezon City. At nagbayad ng halos 10,000 piso kay Rodeline Lopez, manager ng JLTC. Since yung JLTC nakita ko sa isang website, nag-inquire ako sa kanila kung meron silang in-offer na one-on-one tutorial na meron sila worth 9,500. TESDA accredited po daw sila, sabi sa website nila. Pero matapos makapagbayad na naging bulakbol na raw ang instructor na si Mark Nino de Asis. Yung una nga niyang reason, may family gathering, kaya hindi na nagkaroon ng third session. So by January, nag-follow up na ako ng resume ng class na may flu daw siya. Yun lang, 2 session lang na-accommodate nila sa akin and yun na, wala na akong narinig mula sa kanila. Dahil rito, nagpa siya siyang mag-refund na lang pero hindi raw siya pinapansin ng mga staff ng JLTC. Hindi lang pala si Farah ang may ganitong problema laban sa training center. Dahil mismong barangay na nakakasakop dito, patong-patong na reklamo na rin ang natatanggap. Siguro mga 4 or 5 cases na either hindi satisfied yung student or hindi sila nagtuturo. Hindi sila dumadating when may hearing. Sa pag-iimbestiga ng Bitag T3, lumalabas na hindi kabilang ang JLTC sa listahan ng mga accredited language training centers ng TESDA. Maging ang business permit nila halos 3 taon na ring paso. Para kumpirmahin ang operasyon ng JLTC, isang asset ng Bitag T3 ang nag-inquire sa kanilang opisina. Ayon sa asset, tumatanggap pa rin na may estudyante ang inareklamong training center. Sinabi nila na wala silang ganun na one-on-one tutorial. Meron sila na parang group tutorial, 5 hours, Monday to Friday, 5,000. Package na daw po eh. Dahil dito, sinubukan ng Bitag T3 kunin ang panig ng JLTC. Humarap sa amin ang nagpakilalang si Lynn Lopez at teacher na si Mark, pero tumanggi silang magsalita sa harap ng kamera. Kung gano'n, gusto niya po na sa ano. Nang tanungin namin ang legalidad ng kanilang operasyon, todo palusot na sila. Ongoing po yung accommodation natin sa Quezon City. Tsaka Chiporal Center po kami. Meron naman kami DTI. Yan. Chiporal Center. JLTC, makinig kayo. Umayos na kayo. Eto mga tol, matapos nilang ito'y napagalaman na tayo'y inimbestigahan sila, isinauli na yung pera ng nagreklamo. Ayun naman pala. Ayun, kasi, yung professor ninyo, dyan sa eskwelahan na yan, umayos na kayo, huwag na kayong bulak-bulak. Kung ayaw nyo, magsara na lang kayo ng eskwelahan ninyo, mga putok sa bulo kayo. Kawawa naman yung nagtitiwala sa inyo. Ayun. Sa ibang putok sa buho, nauso na yun dahil sa'yo. Dami ko na narinig matawag sa kawayan. Ano ba yung sabihin ng putok sa buho? Malakas at maganda, biglang pumutok sa bulo, yung sikat-sikat. Yun ang ibig sabihin. Ikaw ay para kang kabuti. Kabuti? Okay. Anong galing sa aso? Ha? Nalihilo ako kabuti at saka aso. May mga kabuti na nanggaling sa ihi ng aso.